Ito matindi to. Ha? Sasama ang loob ng mga mukhang pera dito sa gagawing panukalang batas na ito. Goodbye, online sugal. Yan ang sinusulong ngayon ng ilang senador. Meron din silang panawagan sa mga artistang nag-endorso ng online gambling. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Ipat ko naman set, malas. Scatter o online sugal ang breakfast ni Rodel na noong 2022 pa ay lulong na. Nakakasin ako mga 200, mga 300. May time naman po na panalo, may time din po na talo talaga. Pero mas madalas talaga talo. Nagsusugal kahit walang trabaho. Pati ang kanyang cellphone ibinenta niya para lang may pantaya. Hindi nag-iisa si Rodel. Naubos din sa scatter ang lahat ng ipon ni Dondon sa pag-OFW niya. Napabayaan pati trabaho, kaya balik Pinas siya ngayon. Ito po ang problema dito, no? Hindi ko maintindihan. Pilit nilang pinatay ang Pogo. Nagtayo naman sila. Gagalit sila sa online sabong. Ngayon, is scatter naman ngayon. Alam nyo, ako ay against ako. No? Kung tatanungin nyo ako anong stand ko rito, natutuwa ako dahil iniimbestigahan nyo itong mga anomalya sa sugal. Pero, baka mamaya, baka lang. Ha? Kasi ito naman ay hindi lang ngayon nangyayari. Dati na po itong galaw sa Pilipinas. Kunwari, sila ay concerned sa drugs. Halimbawa, yung pala, pinapatay lang yung kompetensya na kalaban sa droga. Para lang yung isang sindikato, sila ang makapagbenta ng droga. Kaya nga ako'y nadududa, bakit ang daming nahuhuling droga pero walang drug lord na nahuhuli? Ni walang nahuhuling katauhan. Same thing sa sugal na ito. Para sa akin, any form ng sugal, walang lugar sa kahit sino mang tao. Lalong-lalo na sa bansang katulad nating mahirap. Pinatay ang Pogo. Binibigyan ng isyu ang isabong. Ito namang scatter. Sana naman, hindi nyo lang pinapatay ang competition. Para yung malakas sa gobyerno at kumikita sa scatter, sila naman ang kumita. Kasi nililipat nyo lang eh. Parang sinasabi nyo, bawal ang Marlboro. Pero pwede ang Philip. Bawal ang cocaine, pero pwede ang marijuana. Kasi ibang supplier ng marijuana. Parang ganun lumalabas eh. Bawal ang Pogo. Pero sa katunayan na nagsusugal ng Pogo ay mga dayuhan. Binus ang economy natin. But still, para sa akin, any form of sugal, mali. Tapos ngayon, scatter. Kita nyo ano yung pinakita kanina? Walang trabaho, nagsusugal. Nakaipon, iniwan ng pamilya sa Pilipinas at nag-OFW. Pag-uwi dito, yung pinag-ipunan bilang OFW, inubos. Dahil saan? Sa scatter. Mahirap na nga na bansa tayo. Lulong na ang bansa natin sa droga ngayon. Lululong pa tayo sa sugal. Saan pupunta ang bansang Pilipinas? Tatandaan po natin, marami nang walang trabaho. Kung pati ba naman yung walang trabaho at yung iilang may trabaho, malululong pa sa sugal. Saan pupunta ang ekonomiya natin? And that is very dangerous. Drug addiction combined with gambling sa mahirap na bansa, magnanakaw yan, magkakarnap yan, maggagahasa yan para masuplayan nila yung kanilang pangangailangan doon sa kanilang addiction.
This is very dangerous. Kaya ngayon isa, di ba, OFW, hindi na nakapagtrabaho. Alam mo, isa sa kasiraan sa trabaho, ito alam to ng mga kalalakihan. Distraction. Pag distracted ka na, hindi ka makapagtrabaho ng consistent. Pag hindi ka nakapagtrabaho ng consistent, may problema ka na. Kaya delikado tong scatter kasi nasa cellphone mo. Mas delikado to sa sabong. Kasi anytime, tingin ka lang pwede ka magsugal. Ano ba naman nangyayari dito sa Pilipinas? Wala na bang puso talaga ang mga politiko natin? Bakit tayo magpapakulo? Kayo mga artista, binigyan kayo ng Diyos ng blessing. Gamitin nyo sa tama. Kayo mga vloggers, binigay lang ng Diyos sa inyo ang tagumpay ninyo. Ang ipopromote nyo pa, sugal, na nakakasira ng buhay, na nakakasira ng pamilya. Gamitin nyo naman sa kabutihan yung ibinigay sa inyo ng Diyos. Sisirain tayo ng sugal na yan, pambihira kayo. Ang 20,000 pesos naman ng jeepney driver na si Jerry, naging bato pa, kaka-scatter. Lahat sila nagsisisi na ngayon. Kaya naman pabor silang ipagbawal ang online gambling sa Pilipinas. Saktong naghain ng panukala si Senador Mig Zubiri para ipaban ang online sugal. Si Senator JB Ejercito naman naniniwalang mas masahol pa sa Pogo ang online sugal. I agree. Diyan lang ako nag-agree kay Zubiri. Ha. Sabi ko nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. I agree with Zubiri. Agree din ako dito kay Ejercito. Mas masahol to sa Pogo. Itigil na po natin yung online sugal. Any form po. Mahirap na nga tayo. Wala na nga makain ng karamihan ng mga Pilipino. Kayong mga senador, magsalita kayo. Kayo ang nandiyan dyan. Kayo nilagay ng Diyos dyan para magsalita. Dapat pinagtatanggol nyo yung mga taong hindi kaya ipagtanggol ang sarili. Itong mga tatay na nalulung sa sugal, wala na nga yung papakain sa pamilya. Isusugal pa. Sira ang pamilya dyan. Dapat daw mas higpitan ang regulasyon. Dapat huwag nang gamitin ang mga e-wallet sa mga online sugal dahil pinadadali nito ang paglalaro. Sang-ayon din si Senator Sherwin Gatchalian na ipagbawal ang e-wallet sa scatter. Naghain siya ng panukala tungkol dyan. Kontra e-sugal act naman ang inihain ni Senadora Risa Ontiveros at ng Akbayan Party List. Nakaw! Pag tama palakpakan, sige, agree ako. Okay ako dyan. Ayaw mo nga online. Magkasama tayo dyan, Risa, pati ang Akbayan. Pero sana, concern talaga kayo, ha? Hindi yung may agenda lang kayo para sumikat. Di ba? Kasi kung ayaw mo sa online sugal, pero nagtatanim ka ng witness, anong kaplastikan yun? Di ba? Nakasaad na iban sa online sugal ang mga 21 years old pababa. Dapat din daw magkaroon ng daily, weekly at monthly limit sa pagtaya kapag natatalo. Ay, alam mo yan ang problema dyan. Hindi mo ang hirap i-regulate ng online sugal. Kaya para sa akin, dapat itigil na lang yan. Kasi sino ba namang sabihin niya 25 years old na siya? Sabihin niya 50 years old. Bumili ng bagong cellphone. Sabihin niya 50 na siya. Mag-present ng peking ID. Kung nakakapag-present nga ng peking, di ba? Sa Pilipinas, sikat na sikat ngayon yan. O yung PWD na ID, peki. Kung nagagawa nila ng harap-harapan yung panloloko sa mga restaurant, ito pa kaya? Online lang. Kasi nung bumili ng cellphone yan, may maximum limit. Kadali lang yan. Ilan ng cellphone? Tatandaan nyo po, ang addict, whether sa droga o sa gambling, gagawa at gagawa ng paraan. Ang hirap po i-regulate ng online. May hirapan kayo dyan.
Nakakita na kayo ng tao na 10 ang laptop, 10 ang cellphone para lang makapagsugal. Isa pa sa tinitingnang paglala ng online gambling sa bansa ay dahil sa pag-endorse ng mga artista at influencer. Panawagan ni Senator J.V. Ejercito, Kung pwedeng iwasan, mas maganda. Alam mo, ano yan? Kaya nga sabi ko doon sa mga influencers, hindi ko nababanggitin. Merong isang bigla-bigla na lang sumikat na helmet. Wag po magagalit ha. Sumikat lang yung helmet na yon kahit hindi naman maganda ang kalidad. Dahil pre-remote ng mga vloggers, ng mga influencer, biglang sumikat. Wala akong issue dyan sa helmet na yan. Ang issue ko po dyan, influencer eh. Talagang mai-influence. Out of nowhere, yung wala namang, hindi naman pinag-uusapan, biglang sisikat. Hindi mo alam ang quality. Halimbawa, nung helmet. Ganyan po ang lakas ng mga vloggers, ng mga influencer. Tapos ipopromote nyo to. Talaga naman. Lalo't kung artista ka. May makonsensya naman kayo. Dali nyo naman sa kabutihan yung pagpapalang ibinigay sa inyo. Hindi rin naman nila alam, syempre, na magiging ganito yung consequences, no? It may destroy lives of ordinary Filipinos. nagbabalita mula sa front Delikado talaga. Alam mo, ang tatamaan dito, yung mga hirap. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang demonyo po, pumapasok yan doon sa idle time. Ang problema sa Pilipinas, maraming walang trabaho. Maraming tambay.